Nangyari na talaga ang hindi ko inaasahan. Dito sa Hong Kong, nothing is permanent talaga. Napakadaming pwedeng mangyari in just a second at pwede kang umuwi ng Pilipinas in just a day. And for this video, isi-share ko sa inyo kung bakit at kung bakit ako nag-impake dito ng aking mga gamit. At bago ang lahat, meron na akong konting kwento sa inyo. Alam nyo ba dati, lagi ko lang nakikita sa mga reels na ang buhay dito sa Hong Kong is unpredictable. Pero ngayon parang nagkatotoo na talaga yung mga nakikita nating mga kasabihan sa reels. Kasi nung nakaraang araw lang ay sinabihan ako ng amo ko na may balak silang lumipat sa ibang bansa. Grabe, nabigla talaga ako. Akala ko talaga na magtatagal pa ako dito sa Hong Kong dahil marami pa nga akong gustong gawin at nag-aaral ako dito. At tinanong ko nga ang amo ko kung kailan na nila gustong lumipat at lilipat daw sila pagkatapos ng school break ng mga alaga ko. Shock na shock talaga ako at hindi ko alam kung anong gagawin. Nabigla talaga ako at nung tumalikod na yung amo ko, naiyak talaga ako. Dahil yung pumasok sa isip ko is mamimiss ko yung mga bata. Kahit napakakulit nun, pero mahal na mahal ko naman itong mga alaga ko. Grabe talaga, unexpected talaga yung binabalita ni madam sa akin. So of course, nabigla talaga ako dahil ang dami ko pang plano. Yung 1 year remaining sa aking kontrata is nakaplano na yan kung anong gagawin ko. At alam nyo ba ngayon, mga recently, marami na akong mga organization na nasasalihan na nag-o-offer ng mga libreng para ma-develop yung ating mga skills. Pero bakit ngayon pa ako alis? Bakit ngayon pa sila lilipat? Nakakalungkot. At isa pa din, pinagsasakit ng ulo ko, wala pa akong ipon dahil nga nagpagawa ako ng bahay sa Pilipinas. Ang dami kong question sa mind ko, pero napag-isip-isip ko nung ilang araw na din na plano pala talaga to ng Lord. Kumbaga nakaguhit ng aking kapalaran na ganito ang mangyayari. Diba? Napakabigla talaga at hindi mo inasahan, wala ka pang ipon, sasakit talaga ang ulo mo. And ilang weeks din akong nagiging tulala. So actually sinabi ng amo ko mga 1 buwan na nakalipas and ngayon lang ako nag-time mag-voice over habang ako ay nag-iimpake ng mga gamit ko dahil dito nga is napakadami kong gamit, napakadami kong mga damit kaya nag-iimpake na ako para ipadala ko ito sa Pilipinas. Kasi pag uuwi na ako, kunti lang yung aking dadalhin, so kailangan ko itong ipapackage lahat bago ako umuwi ng Pilipinas. Hindi ko pwede itong bitbitin dahil marami nga tong mga gamit na ito. At kahit na hindi naman ako na-terminate, na feel ko talaga yung feeling na i-terminate ka. Yung sasabihin sa'yo yung balita na biglaan, na hindi mo alam kung anong gagawin, masashock ka talaga. At lalong nakaka-hurt sa feeling pag wala kang ipon. Okay lang sana kung marami kang ipon at marami kang, kasi di ba yung mga bayarin, hindi naman yan nawawala, nandyan talaga yan lagi. So kailangan talaga nating may pera. Paano yan, bigla nga wala kang natabi? O baka naman sasabihin nyo dito, bakit wala kang naipon, wala kang natabi, matagal ka na dyan sa abroad. Nagpapagawa po ako currently ng bahay sa Pilipinas. So ganyan talaga yung buhay dito sa Hong Kong dahil mga tao dito is kadalasan talaga nagmamigrate sa ibang bansa. Bihira ka lang, basta mostly talaga is may mga among lilipat sa ibang bansa, ayaw na dito sa Hong Kong. At isa din yan yung amo ko nga na nagbabalak na lilipat dahil yung negosyo nila doon nila itatayo sa bansang paglilipatan nila dahil mas malaki daw yung kita doon compare dito sa Hong Kong. Ito nga din yung rason ng mga ibang mga OFW or nagbabalak na mag-abroad na ayaw magpunta dito sa Hong Kong dahil nga may mga ganitong sitwasyon. Maliban sa pag-terminate sa'yo, merong ibang amo na lilipat. Pero meron ding ibang amo na nagsasabi naman ahead of time na of course, nasa isip lang natin na sana sinabi nyo sa akin maaga pa. Pero hindi naman tayo, Diyos ko, wala naman tayong right mag-confront sa kanila ng gano'n, no? So, yun lang talaga yung isa sa technique talaga na mag-save na kahit pa paano. Meron naman akong konting na-save, pero hindi kasi siya enough para sa akin na uuwi ako ng Pilipinas. Kaya humahanap ako ng paraan kung paano ko madagdagan yung aking savings and kung anong mga options ko na pwedeng gawin. And honestly talaga natatakot din at talaga akong na maghanap ng amo dahil napakaraming mga amo dito na masamang ugali. Ay nakakaloka talaga, no? Meron talaga mga ganitong sitwasyon na very unexpected, pero okay lang yan. Laban pa rin tayo, importante healthy tayo at wala tayong sakit. So ganito nga nag-aayos ako ng aking mga things dito at napakadami ko pa namang damit and kailangan ko ito ipadala sa Pilipinas. At isa pa din sa pinaproblema ko is ang mahal ng magpa-package, dai. Alam mo ba yung box dito na pinakamalaki is 1,000 plus? Magkano yan yung 1,000 plus sa peso? Nasa 8,000 yan. So 'di ba box lang yung babayaran mo, yung mga damit na ilalagay ko dyan, yung hindi naman bago, yung mga damit na nandito, yung mga damit sa galing sa ukay-ukay, 'di ba? Kasi parang hindi siya worth it kasi pag bibili ka dito ng damit tapos ipapadala mo sa Pilipinas, mas lalong napamahal ka kaysa bibili ka na lang, magpadala ka na lang ng pera doon at doon na lang bibili. So yun yung mga disadvantage, no? Ang daming nasasabi, nagpa-box siya pero sa totoo lang mahal.